Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Pagdating ng luggage sa kwarto, binuksan at kumuha ng damit doon. Isang simpleng t-shirt at maiksing short ang sinuot niya. Saka flat sandals at nakakap na lumabas ng silid. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip kaya minabuting sa labas muna siya. Iilan lang ang naka-duty dahil magmamadaling araw na. Tumuloy siya sa bar, baka sakaling makalimutan muna niya ang problema na kanyang dinadala ng mga sandaling iyon. Ilang customer lang ang nasa loob at karamihan ay mga couple. Napatingala siya sa ikalawang palapag, may mga nakasulat doon na VIP. Maganda ang loob, simple but elegant ang itsura nito. Nakakatiyak siya na doon naroon si Dave. Umupo siya sa counter at nag-order ng paboritong alak. Baka sakaling mawala ang isipin ng mga nangyari sa kanya at kay Shai. Ang kamuntik na niyang pagkarip, mabuti na lang at dumating si Dave. Hay, buntong hininga niya. Gwapo sana pero cold-hearted at masama ang ugali. Ito ang tumakbo sa isip ni Shai at pilit na sinasabi sa sarili. Unang beses niyang na-reject at grabe pa katindi. Parang isa siyang nakakadiring babae kung pagsalitaan na lalaking yon ng ganoon. Maganda naman siya, kaya di siya dapat tanggihan ni Dave ng ganon. Kaya sa labis na inis ay naparami ang inom niya. After 2 hours, almost 3 in the morning, nang maisipan niyang umakyat na rin at isa pa ay antok na din siya. Halatang lasing na dahil pasuray-suray nang nangunguyapit sa gilid ng wall habang patungo sa kwartong tutulugan niya. Hawak ang kanyang room key card, ay ilang beses na niyang sinaswap ang card key pero ayaw nung magbukas. Hoy, bumukas ka. Pati ba naman ikaw galit din sa akin at ayaw mong bumukas para makapasok ako? Ano ba naman buhay to? Wika ni Shai. Muntik nang mapasubsob si Shai sa sahig nang bumukas ang pinto. Ikaw? Ha? Bakit nandito ka ha? Ang sama ng ugali mo. Alam mo ba yun? Kung ayaw mo sa akin, sana hinayaan mo na lang ako. Lasing na lasing siya, sabay labas ng suka sa bibig nito. Oh my! What did you do? Ano bang ininom mo at ang baho ng suka mo? Diring-diri si Dave, lalo pa at sapul siya sa dibdib ng suka ng dalaga. Hoy, ikaw lalaki ka. Bakit ang suplado mo? Siguro wala kang girlfriend or no sex life, kaya you're so masungit. At malakas na humalakhak si Shai. Nagsisimula ng mainis si Dave pero napalitan ng ngiti na may kasamang iling sa nakikitang itsura ng dalaga. Sino bang hindi matatawa kung ang kaharap mong babae ay parang sinabunutan ng 10 engkanto? Ang mukha ay puno ng suka, pati na dibdib, habang kandautal na nagsesermon sa kanya. Ano ba yan? Kahit naiinis ay inasikaso pa rin ito si Shai. Walang alinlangan na hinubaran niya ang dalaga. Dinala sa tab doon ay inilubog niya uli ito. Nagmaayos ang pwesto nito ay siya naman ang naghubad dahil puno din siya ng suka. Walang malay si Shai sa mga nangyayari dahil sa sobrang kalasingan nito. Tumapat sa shower at nilinisan ng buong katawan. Nawala sa isipan ni Dave ang babaeng nasa loob ng bathtub. Nang matapos ay agad na lumabas. Oh, nakalimutan pa niya ang isang iyon. Napatakbo siya nang makitang unti-unting lumulubog ang mukha nito sa tubig. Sa pagmamadali ay agad na kinarga ang dalaga at hinango mula sa pagkakalublob sa tub. Oh God, ano bang nangyayari? Wika ng binata. Do I deserve this? Natulungan ko na siya kanina. Di pa ba enough yun?
Pero wala siyang choice kundi asikasuhin ang babaeng lango sa alak. Namumungay pa ang mga matang nakangisi sa kanya. Sa pagkakadaiti ng kanilang hubad na katawan, agad na nag-init ang pakiramdam ni Dave. Natitigan niya ang dalaga sa tingin niya ay inaakit siya nito. Siguro kaya ito nagpapanggap na lasing para isidus siya at parte iyon ng plano niyang makasal sa kanya. Sa isiping iyon ay bigla niyang itong nabitawan. Mabuti na lang at nasa tapat na ng katawan nito kasama at pumatak ang babae sa sahig. Ouch! Kahit kailan talaga, wala kang puso. Alam mo ba yun ha? Sambit ni Shai habang pinipilit na makaupo. You shut up, woman. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo ay palayasin ulit kita. Ano ha? Kasabay ng pagbagsak ng katawan sa malambot na kama, hindi na malayang bumuka magkabilang hita nito. Hindi na rin naisip ni Shai na hubad ang katawan niya noon at nakikita ito ng binata. Talaga bang inaakit mo akong babae ka? Natigilan si Dave na makitang pantay na ang paghinga ng dalaga. Nakatulog na pala ito at nakabuka ang bibig. Malayang napagmasdan niya ang kabuuan nito. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang nadala sa kaakit-akit na kahubaran nito. Pero lito ang isip ng binata. Bahala na bukas. Sana alam mo ang ginagawa mo. Wika ng lalaki. Bumaba ang mukha ng lalaki at nakaramdam ng awa sa babae. Kaya mabilis nitong hinagip ang kumot at ibinalot sa dalaga. Makailang saglit rin, nakatitig si Dave sa dalaga at may kung ano-anong naglalaro sa isipan niya tungkol sa dalaga. Hindi niya malimot ang itsura at amoy ng dalaga kahit pilitin niyang ipikit ang kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bigla siyang naalimpungatan sa kanyang pagpapantasya sa dalaga. Bakit ako nagkakaganto? Hindi tama to. Di ako magpapakasal sa babaeng ito. Wika ni Dave sa sarili. Nagdedesisyon siyang hayaang matulog ang dalaga. Saka kinuha ang card key ng dalaga at doon siya tumuloy sa kwarto nito. Kailangang dumistansya siya dahil baka sa susunod ay tuluyan na siyang matukso. Siguradong lalo siyang pipilitin nito na pakasalan kung magkakataon na may mangyayari pa sa kanila. Sa pagkahakbang niya palabas ng kwarto ni Shai ay nakita niya ang dalang luggage nito. Hindi nakalak ang mga luggage ng dalaga kaya agad na hinalungkat niya iyon. Hindi siya pakialamerong tao pero may gusto siyang malaman. At bakit sabi ng dalaga ay kailangan pakasalan niya ito para makuha ang mana nito? Anong kinalaman niya o sino ba ang talagang babaeng ito? Nakita rin niya ang isang brown envelope at binuksan niya at tumambad doon ang 2 picture niya. May mga sobre pang iba pero kinuha ang atensyon niya sa isang maliit na white envelope na nakasilpa ng mga oras na iyon. Gusto niya yung buksan kaya lang nagdadalawang isip siya. Dinampot ang ibang mga papel saka isa-isang binasa. Natigilan siya at tumigil saglit. So this is the reason why she need to marry me. Ang babaeng hangal, nagsimula siyang buklatin ang sulat at binasa ito. To Princess Shai Angeles Grant, go to Philippines and find this man and marry him before your 22nd birthday. I know he is good man and I know na hindi masasayang ang lahat ng iiwan ko sa'yo. Siya ang magiging katuwang mo sa lahat ng oras, lalo na sa paglisan ko. Shai, iha, be careful sa lahat ng gagawin mo at palagi mong iingatan ang sarili mo. Alam kong lumaki kang puro hirap at pasakit dahil walang kakayahan ng iyong ama na iharap ka sa publiko. Sorry dahil late na kitang natagpuan. 16 years kang nabuhay ng mag-isa, kaya naman sinikap kong mapunan ang pagkukulang ng iyong mga magulang. Sa 5 taon na nakasama kita, alam kong hindi ka pa rin naging masaya at naghahanap ka pa rin ng isang mahalagang bahagi ng buhay mo. Ilang panahon na lang ay lilisanin ko na ang mundong ito. Kaya sana iha, matupad mo ang misyon na iiwan ko sa'yo. Nakasalalay sa'yo ang lahat. Otherwise, babalik ka sa dati mong buhay at ang lahat ay mapupunta sa charity. For your future at ganun din sa iyong magiging anak. I know you are a good girl. Napakalambot ng puso mo at sa sobrang kabaitan mo, kakambal mo ang kapahamakan. Don't trust anyone except that man. Sa kanya ka lang dapat magtiwala.
Siya ang dapat mong mahalin at karapat-dapat na makasama mo habang buhay. Grandma. Matapos mabasa ay malalim na napaisip si Dave. Who are you? Bakit parang kilalang kilala mo ako? Anong connection ko sa babaeng yon? Na gumawa ng sulat at nag-alaga kay Shai. No, hindi siya papayag na pakasalan ng babaeng hindi niya mahal for the sake of the will? No way. Decided na si Dave ng mga sandaling iyon. Agad na ibinalik ang envelope at isinara ang maleta. Nahiga sa kama at ipinikit ang mga mata. Almost 4 a.m. na. Subalit hindi siya dalawin ng antok. Hindi niya makalimutan ang hubad na katawan ng dalaga. Maraming bagay na naman ang naglalaro sa kanyang isipan. Please, I wanna sleep. Napasabunot sa sariling buhok. Bakit ba ayaw siyang tantanan ng presence ng babaeng yon? Bumangon at binuksan naman ang isang pang luggage ni Shai. Bumungad kay Dave ang mga undies na 2 kulay lang. Black and white. Ano ba namang babae yan? Napakaburara. Sabay sarado ng luggage dahil alalong di maaalis sa isip niya ang dalaga na noon ay masarap na natutulog. Makailang saglit ay nakarinig siya ng yabag sa labas ng pintuan kaya naman nagmamadaling ibinalik sa pagkakasarado ang luggage. Gustong murahin ni Dave ang sarili dahil sa kakaibang nangyayari sa kanya dahil sa babaeng iyon. Magmula nang makita niya ang dalagang hubad sa dalampasigan na binaboy ng ilang mga lalaki, di niya mapigilang tulungan ito. For heaven's sake, pero talagang nakakahiyang aminin pero kakaiba ang babaeng iyon. Wala pang babaeng nagparamdam sa kanya ng ganito. Hindi ito tama. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mawala at mapaalis ito kaagad sa resort na iyon. Hanggang sa nakatulog ng di namamalaya ng binata sa kaiisip ng dalagang iyon. Kinabukasan, past 9 a.m. na nang magising si Dave at agad na napabalikwas nang maalala ang babae sa sariling silid. Agad na lumabas at lumipat sa kabilang pinto. Wala siyang naririnig kahit kaluskos man lang. Dumiretso siya sa kwarto nang matigilan sa pagpasok. Mula sa banyo ng kanyang kwarto ay nakita niyang lumabas si Shai nang nakatapis lamang. Ano ba naman? Sana nagsasabi ka at di ka basta-basta lumalabas ng ganyan ang itsura mo. Wika nito sa dalaga. Nakatingin lamang ang dalaga sa kanya habang nagsasermon ito. Paano kung may ibang pumasok at makita kang ganyan? As if concerned ka naman. Sagot ng dalaga habang nakaumis. Sa mga sandaling iyon ay waring si Dave ang napahiya. Kaya agad na tumalikod at nagtungo sa mahabang sofa. Doon na lamang niya hihintayin ang dalaga. Matapos makitang okay ang dalaga ay nagsalita na si Dave. Pack your things and leave now. Natigilan si Shai sa gawing paglabas at hindi niya napansin na naroon palang lalaki. Suot pa rin ang robe nito na lumapit siya sa nag-iiwas sa tingin ng lalaki. Gustong pamulahan ng mukha dahil hindi naman siya sanay na may lalaking nagkikita sa ganoon niyang itsura. Affected ba ito sa kanyang presence o may gusto ito sa kanya? O nangdidiri talaga ito sa kanya? Tiniis ng kahiyan, ano kung anong isipin sa akin ng lalaking yun? Malay naman niya, baka sa gagawin niya ay mapapapayag niyang pakasalan siya ng binata. May kakaibang planong nabubuo sa isip ni Shai ng mga sandaling iyon para sa katuparan ng nakasaad sa last will. Are you seducing me, woman? Every time na nandito ka, halos pinagdududawlan mo ang katawan mo sa akin. Kung hindi ka nakahubad ay suot mo ang robe ko. Pinamulahan siya ng mukha at gusto nang tumakbo palayo. Ngunit dapat kapalan niya ang mukha niya para sa kanyang mission para sa pera na dapat ay mapunta sa kanya. Hindi siya pwedeng umalis sa lugar ng iyon na bigo. Bakit? Magpapasidus ka ba, Mr. Sungit? Sabay upo sa tabi nito pero sa halip ay siya ang dumagundong ang dibdib sa lakas ng kaba. Natatakot si Shai sa gagawin niya, pero bahala na. Ipinagpatuloy lang ni Shai ang ginagawang pangaakit sa binata. Makailang saglit pa ay di na rin ito nakatanggi sa ginawa ni Shai. Kahit paanong sungit at pigil ni Dave ay natuluyan siyang nahulog sa bitag at alindog ng dalagang iyon na nasa kanyang harapan. Malakas na naitulak niya ang binata pero hindi siya nakawala dito.
Instead ay naisandal pa siya nito sa wall. Naramdaman niya ang pagkatanggal ng buhol ng suot na robe, saka nalaglag iyon sa sahig. Parte din ba ito ng plano mo? Tanong ni Dave. Hindi naman makapagsalita si Shai. Answer me, woman. Halatang naiinis na si Dave sa babae. Please help me. Please marry me. Pagmamakaawa ni Shai na parang wala na sa sarili. Let's make a deal, please. You'll leave right now and never go back again. Nababaliw ka na talaga, sagot ni Dave. Akala ni Shai ay maaakit niya si Dave at makikipag-deal sa kanya. You're pretty wise, sagot ng binata. You're pretty, you're wise. Sayang, sagot ng binata. Kung ako ang gusto mo, sabay halik sa dalaga. Ayan sa ngayon, pwede ka nang umalis. Sabay titig sa dalaga na noon ay sobrang nahihiya sa sarili. Good girl. Good girl ka naman pala. Please take me, parang awa mo na. Humaba lamang ang usapan ng dalawa sa pagmamakaawa ng dalaga. Nanatiling bingi at masungit naman si Dave kahit na alam niya sa sarili niyang pinipigilan lamang niyang mahulog sa bitag ng dalaga. Pero ang totoo ay may nararamdaman na siya para rito. Sino nga ba si Shai at bakit kilalang kilala siya ng babaeng nag-uutos rito na pakasal sa kanya? Dahil sa kwartong iyon ay sila lamang dalawa, naganap na ang hindi inaasahan. Aminin man niya o hindi sa sarili ay kakaiba ang nararamdaman niya sa dalaga. Ngayon na inangkin niya na ito at may kakaiba siyang nararamdaman. Siya ang unang lalaki sa buhay ng dalaga. Alam niyang pagkatapos nito ay mahihirapan na siyang pakawalan ito. Bahala na bukas.